Hallelujah! Praise God! Dalaygo ng atong ginooning sa iyong kabuntagon. Mapasalamato na usab kita for this wonderful nga adlaw maulan nga kabuntagon no dinhi sa ato ang dapit. So, we are live sa ato ang Facebook. Salamat kay sa tanan nga mga kaigsuonan, nga mga madasigon, kanunay andam no para sa buluhaton sa Ginoo ug sa tanan nga mga nagmadasigon dinha, nagmakugihon sa pagpamuhat para din na sa ato ang Ginoo. Ala, kumbati lamang gayo din ha kanunay. Amen no? Mapasalamaton ta sa niining bag-o na usab nga adlaw nga gihatag kanato karon. Today is Monday, October 9, 2023 ug atong ginakalipay no ang mga kaigsuonan nga nakigduyog na kanato niining mga orasa, and also whoever ang mulantaw niining maong video karon samtang nagahimo kita niining atong live. Again, ang atong mga paghangyo dinha kaninyo ang ato usab nga pagpaambit niini no. Continue nato kini i-share labi na og nakita ninyo or madungog ninyo ang mga ginapanghisgutan nato diri nga do na gayud kitay makuha nga mga lesson. Hallelujah. So sa atong pagpadayon mga igsoon, basin habol na lang taon niya no sa ato ang mga pag-awit. Tuloy-tuloy ta sa ato ang book study in the book of Acts. Nakita karon sa chapter 20 verses 18 ug sa mga gasunod nga mga bersikulo. Amen. Nasugod ta sa verse 18 alang karong mga orasa sa kabuntagon. Hallelujah. So ingon pa ang word para sa ato today. When they arrived, he told them, "You men know that from the day I set foot in Turkey until now, I have done the Lord's work humbly, yes, and with tears, and have faced grave danger from the plots of the Jews against my life. Yet I never shrunk from telling you the truth, either publicly or in your homes. I have had one message for Jews and Gentiles alike, the necessity of turning from sin to God through faith in our Lord Jesus Christ." Og ang versikulo 28 usab no nagingon, "And now beware, be sure that you feed and shepherd God's flock, His church, purchased by His blood. For the Holy Spirit is holding you responsible as overseers." Hallelujah. Ang Ginoo magpanalangin sa iyahang pulong. Mga igsuon ko sa mga journey, sa missionary journey ni Paul, niabot na sila ni ini nga point no sa usa ka dapit diin didto magbulag-bulag na sila. Kauban na usab sa uban nga mga magtotoo, niabot sa punto nga aning tungora in Acts chapter 20 mupadayon si Paul sa iyahang missionary journey apan adunay pakisayod or gihatagan niya og mga overview no ang iyahang mga kaigsuonan kung paunsa siya namuhat sa iyahang Kristohanon nga pagkinabuhi. No, mahinungdanon usab kini mga igsuon nga masayran gayud. No, ug ma-remind ang mga kaigsuonan dinha sa atong Ginoo about sa atong mga ginahimo. Kung unsa ang mga ginahimo sa ato ang mga kaigsuonan labi na ni adtong mga nagmakugihon. No, and I believe kitang tanan do na gyud tay mga somebody nga gina-look up because sila usab do na sila'y ginahimo something meaningful or something nga ginaserve nila ang purpose sa kinabuhing Kristohanon. No, kita daghan ta natay mga gina-look up nga mga tao, somebody nga makita nato, wow, kining mga tawhana padayon ni gadasig ni sa amoa, gadasig ni sa ako personally. No, kitang tanan natay mga something ingon ni ana nga mga experience. Amen ba? No, I believe kitang mga Kristohanon naatay mga ginalantaw nga mga tao, labi na kadtong mga tao nga mudasig sa atoa, mulig-on sa ato ang pagtuo no dinha pinaagi sa mga pulong sa Ginoo, pinaagi sa mga
work usab nga atong makita dinha nila. In other words, dunay mga people sa atong palibot nga nakahatag og impact sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. No, and ang pangutana karon mga igsuon, kita ba usab? No, are we making this klase sa mga gitawag natog impact no sa ato ang kinabuhi? Amen ba? Naaba pud kahit uban unya makaingon nga grabe katong ako ang papa, katong ako ang no igsuon, kato ako ang bayaw, kato ako ang brother dinha kang Kristo, grabe to yang kinabuhi. Hopefully no, ang ato gayud pang hinaot igsuon nga kita bilang mga Kristohanon as we live this life, we live intentionally for God and of course serving His purpose. Amen ba? Mga igsuon no, mao na atong gihatagan og title ang ato ang pagaisgutan karon is to live intentionally para din na sa atong Ginoo og ang iyahang mga katuyuan. Tama ba mga igsuon? No, diri ako mong ingnon igsuon. Og sige sad nako nig badungog even sa ako ang papa. That life is a matter of choice. No, naharag yun na sa ato ang mga pagpili igsuon. Isipa ang imong ginapili karon nga mga dalanon. Ang mga choices nga atong mga ginapanghimo karon gamay man ni. Gamay man ni nga mga paghimo og mga choices karon pero ingnon ta ka igsuon. It will lead into something. It will lead into blessing ba? Or mga consequences ba? No, naagyod ni siya igsuon. Ang atong mga choices nga ginahimo karon igsuon, hopefully, galid kini karon sa katuyuan. Or atong ginaserve karon ang katuyuan sa Dios kay ngano na siya intensyon. Even ang Ginoo, doon na siya dakong plano sa iyang mga katawhan. Nahinumduman nimo nato ang tugon ni Ginoong Jesus, panglakaw kamo. No, panglakaw. This is kabubuton sa Ginoo. But kumusta ta karon ang ato ang intention? Are we really doing ang mga ginapabuhat sa ato sa Ginoo? Are we really intentional? No, bilang mga Kristohanon kasi klaro lang po no, daghan sa mga Kristohanon karon luya, patay-patay, tinuod na siya igsuon. Dili na nato ni ikadinay, daghan gayud na because ang mga choices, ang mga pagpili nato. God is giving us something aron ma-serve or ma-serve nato siya. No, dunay mga gitawag nga mga God-given purpose sa matag usa kanato. So mga igsuon, karon nga panahon dunay dako nga panginahanglanon sa mga Kristohanon to decide. Asa bagyod kita, unsa bagyod ning Kristohanon nga kinabuhi? Ako ba ning ginakinabuhi sa katuyuan sa Dios? Intentional ba ko niining faith nga ako ang naangkon karon? So dinha no sa atong mga kaigsuonan, unta dili ta mahimong magpasagad no sa kinabuhi. Dapat klaro sa ato Sama ni Apostol Pablo nga iyahang gidasig ang iyahang mga kaigsuonan nga bag-o pa man siya mo munaog no dito sa ilang gisakyan. Kay according pa diri sa verse nga ato ang kuanon sa katapusan no sa chapter 20 verse 38 ingon siya, then they accompanied him down to the ship. So meaning tuwa pa sila ani sa kuan. Tuwa pa sila ani dito sa ilang sakayan nga diin naabot na sila sa destination, but before living dito sa maong sakayan, mao to ang iyahang mga pahimangno sa iyahang mga kaigsuonan. So iyahang gilig-on ang mga kaigsuonan nga sila usab mahimo usab silang matinud-anon sa ilahang journey. Matag usa nato do na kitay gitawag nga Christian nga journey. Nagkalain-lain man ang ato ang mga ginatahakan o ang uban na din na sa negosyo, na uban sa trabaho, whatever. No, unsa may mga ginakabisihan nato, kana mo'y ginatawag nga mga Kristohanon nga mga dalanon. So, kumusta ta ana nga dalanon? Intentional ba ta? Living ba ta
sa ato ang mga katuyuan. Kasi maunay gusto sa Dios. Even Paul, seryoso siya. Wala siya nagpasagad mga igsuon. Kanunay niya nga gibutang sa iyang hunahuna, sa iyahang being, that sa diyang gidawat niya, sa diyang nakahinagbo niya, na encounter niya si Jesus Christ, alagaran na niya ang Kristo niya. Pinaagi usab sa pagkabot ngadto sa uban. Kabalo siya sa iyahang purpose, igsuon. Ug balikan nato gamay ang verse 17, ingon pa, but when we landed at Miletus, he sent a message to the elders of the church at Ephesus, asking them to come down to the boat to meet him. No, mauni ang iyahang purpose, iyahang ikahinagbo ang iyang mga kaigsuonan. Aron mapasabot niya sila, mapahibalo niya sila as part usab sa iyahang pag-alagad dinha kaniya. Gipatawag niya ang mga leaders. Hallelujah. No, gipatawag niya ang mga leaders didto sa dapit din asa siya. So mao na kadto ang iyahang final nga panugon-tugon kanila. Gipahinumduman sila ni Apostol Pablo kung paunsa niya gialagaran ang Dios. You see, nindot kayo igsono having ingon ana nga kind of leader, kawas nga makita nato ang ilang ginahimo. Naapag yun ning intention nga dasigon ang mga kaigsuonan about how he lived ang Kristohanon nga kinabuhi according sa purpose sa Dios dinha kaniya. Taliwala sa tanan nga mga oppositions, sa mga oppressions, sa tanan nga mga beatings or katong mga paggilatigo pa siya igsoon, mga pasakit nga iyahang na encounter. No, all those katong mga katuigan nga diin nag-adto siya sa mga lugar diin asa siya paadto sa Dios because wala siya mulakaw usab. No, aron sa pag-adto ug asa-asa lang according sa dictate sa Holy Spirit. No, mao man gud nino, it is ang work sa Holy Spirit sa matag apostoles. That's why nakapamuhat ang mga early Christians because of the presence of the Holy Spirit. Always serving the Lord. Nagapaubos ang klase sa pag-serve with tears. Ingon pa ang verse 18, when they arrived, he told them, "You men know that from the day I set foot in Turkey until now I have done the Lord's work humbly, yes, and with tears, and have faced grave danger from the plots of the Jews against my life." Iyang ginapasabot nga dunay daotang plano. Tanawa igsuon, kinsay dunay mga daotang plano mismo ang iyahang mga kadugo, ang mga Hudyo. Batok kaniya, gasagubang gaatubang og mga kalisdanan sa kinabuhi. Ingon ana ang kinabuhi ni Apostol Pablo. Now many of ang mga gapamuhat karon nga pag maka-encounter na gani og mga kalisod, dayong dili na mo padayon. Wala na. Pero si Paul agwanta tanan because kabalo siya sa direction sa iyahang kinabuhi. He was always directed by the Holy Spirit. Ug mauni ang mahinungdanon karon sa mga kasimbahanan, naa ang dihog sa balaang espiritu. That is why dunay mga churches karon nga ingnon jud nako luya. Gano even ang pag-acknowledge sa presence sa Holy Spirit dili na gani matawag. Dili na maingon nga Holy Spirit, dili na nila i-consider ang Holy Spirit as God. Remember, ang malang Espiritu Dios. Hallelujah. Mao na mga igsuon, no, without the presence of the Holy Spirit, mao nang hinay ang mga buluhaton. Inubanan pa sa tapol, langay, ulaw, hadlok, mao na igsuon daghan kaayog ministry karon. Bisag they exist but not intentional anymore. Dili na sila ingon ana ka-intentional igsuon sa ingon nga pag-alagad. No daw ang karon sa tinuod lang pod.
daw di na mulihok ang mga workers kung walay sakto nga mga support. Yes, we need support. That's why kung atong tanawon ang kinabuhi ni Paul, as he served the Lord, he served others, wala siya nahimo ganing kabugat. Dili siya kabugaton sa mga kaigsuonan kay ngano siya mismo kung ato ang balikan ang mga previous nga mga chapters, usa siya ka tent maker. Doon na siya kaugalingong income. No, kabalo na taana mga igsoon. But that's why today sa ato ang setup karon, dagag mga churches mabiyaan. Dagag churches dili makapadayon. Kay ngano mismo ang mga workers dili na ingon ana ka intentional even sa ilahang mga pagpangita og mga makakuan sila, no, naa sila'y kaugalingong panapi. Yes, mga igsoon. Ingon ana na karon ang kadaghanan pag wala na isapi ang usa ka lugar, mubiya na. Wala na'y panahon para sa mga, you see, unsa na karon ba, no, murabag katong giingon usab nga mga sinuholan. Sinuholan na lang, according na lang sa suhol, di na lang sila mo kinabuhi or mo function as mga alagad sa Dios. No, igsoon. Si Paul, naapay oppressions, naapa ang persecution iyang giatubang. Prisohon, tanawa bagod na, no? Kulatahon, batoon, mao na giagian ni Paul sa ato ang pag-discuss or paghisgot aning kaning Book of Acts. Ingon ana ang ilahang mga na-encounter. Pero because of intentionality, grabe, gusto niya ma-serve ang Ginoo with intention. Mao ni ang mahinungdanon karon, you decide, you make a choice bilang Kristohanon. 'Di ba ang kultura nato karon igsuon dili na para sa Ginoo kasagaran, para sa kaugalingon na lang. Hello? No? Subo istoryahon, pero pag wala na'y matiti sa sulod sa ato ang mga tiguman, they stop serving. Is that intentional nga pagpangalagad? No. Nagatuo ko igsoon, dili na siya intentional. Lahi na ang gituyo dinha. Pero si Paul iyang gipahinumduman. No, iyang gipahinumduman ang iyahang mga kaigsuonan nga mapadayonon siya, fulfilling, no, sa ginapahimo sa iyaha sa Dios. Dili ang iyahang kabuboton kundi ang purpose niya karon. Iyahang gina-serve. Hallelujah. Na siya always ready ipaambit ang kamatuoran. Tanaw na to ang verses 21 ug 22. Unsay giingon usab diri igsoon, I have had one message for Jews and Gentiles alike, the necessity of turning from sin to God through faith in our Lord Jesus Christ. And now I am going to Jerusalem, drawn there irresistibly by the Holy Spirit, not knowing what awaits me. Tanawa bagod na igsuon. Unsa si Paul, paunsa niya gipahinumduman ang mga kaigsuonan, usa lang ang akong mensahe sa mga Hudyo, sa mga Hintil. Managsama ang iyahang, but of course, different nga mga approaches. Of course, kung moatubang ka og mga tao nga medyo nasa taas nga katungdanan, no, medyo formal ang imuhang istorya sa ilaha. Kadtong mga ibutang ta na lang mga simple nga mga tao, of course, makihalubilo sad kanila. Ang mahinungdanon para kang Paul, mapaabot sa ilaha the message of salvation. Para ang mga katawhan, they will repent. No, kuan sila, mo palayo sila sa ilahang naandan nga pagpakasala. They will turn from sin. They will turn to God. Hallelujah. Pinaagi sa pagtuo dina kang Ginoong Hesukristo. Tanawa igsuon, mapadayonon siya to share even sa kamatuoran ngadto sa Jerusalem. Ingon pa niya, and now I am going to Jerusalem, drawn there irresistibly by the Holy Spirit. Unsay nagtulak sa iya igsoon? It's the Holy Spirit. Ginatulak siya, sige,
you go. You share the truth. Dili lang adtong mga gipang-agian nimo, but you go somewhere ato pang mga lugar. Ngano? Always led by the Spirit ang mga katawhan sa Dios. Ang mga apostoles, ang mga disciples, bisag wala hibalo unsa itoa sa unahan, maoy dictate sa Holy Spirit. He is just doing ang iyahang part to share the truth about Jesus Christ. Kinsa man niya makahinagbo, Hudyo man, nan mga Hudyo, he is so intentional of sharing Jesus ngadto sa ilaha. Amen. No, mao nang nakalami karon igsuon, any opportunity maka paambit ka sa pulong sa Ginoo, hala, i-grab na nga opportunity. Mauna ni ang moment sa mga Kristohanon. Naay invitation, bisag i-invite lang ka to pray. Hala, adto, be intentional, make a choice dayon. Yes, moadto ko. Hallelujah. No, nahinumduman lang nako, no, na-invite ko one time dito sa Medina, no, some part dito sa unahan sa Cagayan, no, doon na kay sa Hingoog City. Gihatagan ko gigayon maka-share og word. Imagine igsuon, almost 12 hours nga travel, no, kauban ako akong pamilya nangadto mi didto just to share, no, ang pulong sa Ginoo aron ma-encourage ang mga katauhan dito. Imagine 12 hours nga ride. Ako pa personal nag-drive. No, mao na yung mga para lako mo ingon ko intentional nga mga pag I believe daghan pag ang uban naka-experience ani moadtog mga laing nasod. Gina-invite dito. Praise the Lord. Mao ni ang mga kahigayunan sa mga Kristohanon. Tungod kay dunay higayon, nihimo og desisyon, intentional nga magpagamit sa Ginoo, ginagamit sa Ginoo. Hallelujah. No, ingon ana ba ang mga Kristohanon karon? Ingon ana ba ta igsuon? Nahimo na ba tang kabahin niining pagpaambit about the truth? Sharing to them nga kinahanglan talikda na nato kining mga pagpakasala. Undang na taana, di na nato na balik-balikan, and directing them dinha sa Dios through faith in Jesus Christ our Lord. Amen. Ingon ana ba ang atong mga kinabuhi karon mga igsuon? Mao na mahinungdanon kaayo no nga dili na wala namang goy self sa atong pagsunod kang Ginoong Hesus, bisan paning self sa tinuod lang isa ni sa dakong babag. Ingon si Ginoong Hesus, gusto kang musunod nako, kalimti imong kaugalingon. Hala, dayon sunod nako. You see? Intentional ang pagsunod. Gusto ka musunod nako? Kalimti imong kaugalingon. And mauni again igsuon, si Paul, he was selfless. Dili na siya, wala na siya gauna-una sa iyang kaugalingon. Ang iya ma-serve ang purpose. Maisangyaw si Ginoong Hesus sa mga Hudyo o dili mga Hudyo. Tanawa igsuon, always denying ang self. Always ga-deny siya sa iyahang kayusahay tapulon. Naani, moabot ning mga tapol. Kay ingnon lang i-invite dito, anak, adtoon dito, ay dili. Tuwa dayon no. Hala, sige dayog. Reklamo, hisgot dayon. Unya, unsa may ako ang, unsa man na, libre ba ang akong pag-adto dito? No, magpalibre pa. Wow, kabalo mo igsoon, doon namin mga mentor. From Luzon, mga taga Manila. Gaanhi sila, gaadto sila places diri sa Pilipinas and even abroad. Kaugalingon gasto nila. They are so intentional nga i-share nila si Ginoong Hesukristo. Bihira ni nga mga klase sa kasing-kasing. Doon na sila ilang kaugalingong pangita. Wala sila gasalig. Pero ang hinabang, ang mga kuan sa ilaga, flow lang. You see? Ingon ana, pag naana ang intention. Katong giingon ni Jesus Christ nga panglakaw kamo. Unsa may iyang promise dito sa unahan igsuon in Matthew chapter 28. Ingon siya, and I will be with you. Kabalo ba mo ang presence ni Ginoong Hesus? Doon na ba'y kakulangon in His presence? Walay kakulangon.
ang presence ni Ginoong Hesus gapuno, gaawas ang para sa mga intentional nga manglakaw. Seeking always ang kabubuton sa Dios. Ang mga plano sa Dios ug dili ang atong mga plano. Mga igsuon, mao na si Paul, ingon pa niya, no, ug atong basahon, and now I am going to Jerusalem, drawn there irresistibly by the Holy Spirit, not knowing what awaits me, except that the Holy Spirit has told me in city after city that jail and suffering lie ahead. Tanawa, wala siya laing gisunod. Ang balang espiritu nga ga-dictate sa iya. Ug sa dihang tuan na siya sa mga lugar, dito pahibawon siya, dinhi aning dapita, sakiton ka. Diri aning dapita, mapriso ka. No, grabe igsuon. Very sensitive. No, ug ang Ginoo igsuon kanunay. Ga-feed kang Paul. Kung unsa ang maayo nga iyang himuon, wala na iyang kaugalingon, but always serving ang agenda na sa Ginoo ang gapatuman or gakatuman diha sa iyahang kinabuhi. Igsuon ko, mahinungdanon ang pagpamuhat kung naa ang balang espiritu, kung convicted ka. Doing na ka sa conviction sa balang espiritu dinha sa kinabuhi. Imbis nga ang uban, sige ko nauna na, mag-unsa na lang ang akong trabaho, mag-unsa na lang akong negosyo, mag-unsa na lang. Igsuon, ingon si Ginoong Hesus, when you go, when you're intentional of making disciples, hello, I will be with you. I will be with you. O na si Paul, understanding ni ining mao nga mga nga words ni Ginoong Hesus. Understanding sa iyahang purpose in life, gapadayon. Walay kahadlok. Ang agenda na sa Ginoo ang ginahimo, di na ang kaugalingon. No, daghan sa atoa karon, dili makahimo sa ginapahimo sa Dios. Naa kay i-offer nga something or naay something nga ginahatag sa Dios sa imuha nga idea, pinaagi ni ining mga kaigsuonan, pay dayon ang uban, dili. So, you see, are we being sensitive din na sa leading sa Holy Spirit? Usay, di na ka makadungog from our leaders, from mga people nga nag-una sa ato ang mga Kristohanon about how ang balang espiritu nag-lead sa ilang kinabuhi. Di na nimo sila madungog, ana. Puro na lang kalisod ang manggawa sa baba sa mga leaders. Daw walay Ginoo nga nag-uban kanila. Hallelujah. Dili unta na mahitabo igsuon sa ato ang panahon, kundili buntugo nato na. Hallelujah. Kana nga mga wrong nga mga thinking, wrong nga mga mindset, dirita usahay nagka-problema. Gusto ra mo lihok ang balang espiritu sa imong kinabuhi, but kita we make mga choices nga dili mao. Hangtod usay dili na maayo ang atong ginapadulngan. Dili na mao ang direction sa ato ang Kristohanon. Imagine, nadugay na, nangaraan na, tagpila na katuig sa mga dapit tiguman, and yet, no, walay conviction. Ngano dili na sensitibo, igsuon. Muna si Paul, gusto niya magalalom ang mga katauhan sa Dios di sa iyang pulong. Because kung babad ka sa word, babad ka sa leading sa balang espiritu igsuon, nga bisan pa ni ining mga kalisdanan, bisan pa ni ining mga ginaagian, hala, go lang na, gapadayon lang na kay ngano, dunay leading. Hallelujah. No, ingon ana unta mamahimo ang atong mga kaigsuonan karon, ang mga choices nga atong himuon. Kabalo ba mo igsuon, ang gusto sa Dios para sa iyang mga katawan, what is best? Kung unsa lamang katong maayo, himuon nato niya para sa ato, pero kita igsuon.
Naa sa ato usay ang kahadlok. Usay kuanta, malabwan ta sa katalaw. Maulaw ta. Ingon ana dayon mga igsoon. Lami kayo igsoon ang giingon din na usab sa Romans chapter 8:28. And we know that all that happens to us is working for our good if we love God and are fitting into His plans. Tanan nga ginahimo sa Ginoo igsoon sa ato alang kini sa atong ikaayo. Kana kun lagi nahigugma ka sa Dios. Kana lagi kun gusto ka muhimo sa iyahang gihimo. Kung atong tan-awon si Ginoong Hesus, siya mismo ang model. Always gasunod sa kabubuton sa amahan. Lakip na dito ang mga kalisdanan. Oo, ginipahimot aniya ang amahan. Wala siya naghimog mga laka nga iyaha lang kaugalingon. Always ang leading sa iyaha. Serving His purpose. Ingon ana usab si Paul, mga igsuon. No, balikan nato ang mga bersikulo usab. No, nga ato ang gihisgutan kaganina in verse 24. No? Kung sige ingon usab diri, but life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others the good news about God's mighty kindness and love. Tanawa igsoon para ni Paul, dili na mahinungdanon niya ang iyahang kinabuhi. Apan, ingon pa siya, unless I use it, gamito na niya ang iyang kinabuhi for doing the work assigned diha sa iyaha by the Lord Jesus. You see? Kinahanglan mahinungdanon karon mahibaw-an nato ang atong mga assignment, ang conviction karon sa Holy Spirit, ato ba kining ginahimo igsoon? Paunsa ba nato ginatuman karon? No, ang kinabuhing Kristohanon. Are you ready to finish? Makaingon ka, no, nga nagpadayon ko. I have kept the faith. Ingon siya, no, dito sa iyahang gipadayon niya ang iyang pagtuo, iyang gitipigan. I have run the race. I have finished the race. No, aron makabot lang ang prize. Always ingon ana ang kinabuhi ni Paul, mga igsoon. Kanunay, always on the move. Kanunay lang galihok. Wala nagapaguyod. Mga Kristohanon ron ay gapaguyod. Sa tinuod lang. Ang mga nauna pa nga mga Kristohanon, maupay ginaguyod karon. Ang mga bagong Kristohanon, naglibog og naunsa naman ning mga karaan nga gapaguyod naman. Mura ginapabugat man hinoon ang buluhaton. Kauba na ganita di akang Kristo, nabugatan pa ang uban sa ato. Dili pabigat ang Kristohanon igsuon. That's why we have to kanaganing magdinasigay ta, maglakaw ta nga, kanaganing kapit bisig, something like that. Kana bang gahinawiray, galig-unay. Usay ang uban ni approach ni mo sila, imo silang i-encourage. They are so intentional mo. Ingon nga, ay dili na mi, kapoy na. Unsa man na, oy? Sa tinuod lang igsuon. Ingon, ana ba ang mga katuigan nga dugay na nato nga ilhan si Ginoong Hesukristo ug karon sa katapusan, naana ang kalangay, naana ang katapol. Makaingon ba ka karon nga intentional pa ko sa ako ang pagkakristohanon? Subo kayo, daghan mga ingon anak karon. Ang mga nangauna pa mo'y galangay. Ang mga bag-o karon hala, bertig banat. Remember, ang mga ulahi mauna. Dito sa mga una nga nagpalangay-langay, nagpaulahi-ulahi. Mga Kristohanon, no, always lang gud ta nga magdasig, always lang gud ta nga maghatag og katuyuan, always walking by the Spirit. All the time. Ingon ana ba ang mga Kristohanon karon
nagapagiya sa balaang espiritu. Galatians 5:16 unsay giingon, I advise you to obey only the Holy Spirit's instructions. He will tell you where to go and what to do, and then you won't always be doing the wrong things your evil nature wants you to. You see? Pag led ka by the Spirit, igsuon, gapaminaw ra ka og unsay diktar ni adto. Og naa may mga sipyat, ang balang espiritu na maga-correct ni ana along the way. Hallelujah. Pagkalamia igsuon, si Pablo gihapon na ang nagsulat ngadto sa mga taga Galacia. 5:16 of Galatians, I advise you to obey only the Holy Spirit's instructions. O na karon mga igsuon, importante ba sa imuha ang kabubuton sa Dios? Ana ba siya kaimportante sa imuha igsuon? Nga ikaw mismo moingon ba ka sa imong kinabuhi nga, for to me, to live is Christ. Ingon ana ba ka nga, para nako ang pagkinabuhi bao si Kristo. Og ang kamatayon, unsa man to mga igsoon? It's a gain. Usa na lamang kadto ka dugang, kadagaya ang kamatayon. No, grabe, sa tinuod lang, to live is Christ and to die is gain. Ingon ana na kay Paul, wala na'y pagkapildi. Mao ni ang dagway sa victorious nga Kristohanon. Mao ni ang itsura sa mga tao, sa mga Kristohanon nga madaogon. Also, kung ato pang makita, iyang ginalig-on ang mga leaders niya. Imagine, gipatawag niya ang iyang mga leaders. Kabalo si Paul nga dili siya magpabilin dinha kanila forever. Aware siya nga mutapos usab ang iyahang journey ibabaw sa yuta. Of course, kabalo siya. No, kung atong tan-awon mga igsuon ang iyahang kinabuhi, always naa sa kalisod. Threatened siya by his fellow Jews. Mga Gentiles sa iyahang time, threatened sila. Sila nga unta tua ang ministry niya didto kanila, sila pa ang dunay dakong hulga palos dinha kaniya. Mao na igsuon si Paul, pahalag unsay mahitabo. Hala, padayon lang din at the same time ginalig-o niya ang iyahang mga kaigsuonan. Nakita niya ang value, I have to build up ang mga kaigsuonan. No, I have to build them up. Kay ngano igsuon, naa siya'y nakita niya nga gikinahanglan ma-encourage ang mga bag-o. Aron masiguro niya nga rooted sila dinha sa Dios. Rooted sila sa Word. Ug usab igsuon gi-emphasize ni Paul ang importansya. We have to guard. No, we have to guard the flock of God. No, kung atong balikan ang ato ang bersikulo, Acts 20:28, and now beware, be sure that you feed and shepherd God's flock. No, kanunay babad sa word ang mga katawhan sa Dios. Timana nato niha, dunay mga flock din ha, nga nag-ingon sila nga sila daw ang maluwas. Pero wala gababad sa word. Very clear ang Bible nag-ingon, be sure that you feed and shepherd God's flock. His church, purchased with His blood, for the Holy Spirit is holding you responsible as overseers. Iyang ginalig-on ang iyang mga kaigsuonan, gina-encourage niya, kamo ang dunay tulubagon niining mga katawhan sa Dios. You are to shepherd them. You are to feed them the word. Kamo ang responsable diha kanila. Hello, mga leaders, church leaders. Sa ato ang panahon karon, naapabani nga attitude, naapabani nga mga pahimangno. Makita pa ba sa ato ang mga ginsakupan or katong mga tua sa ubos nga nagsunod, nag-look up sa mga leaders karon, ang mga sama ni ini nga pahimangno? No, basig kada kita more on kuan na lang, enjoy na lang, wala nagahisgot about sa mga ministries. Igsuon, mahinungdanon kaayo ang kinabuhi nga dunay katuyuan, purposeful nga living. Part kining paghimong makusganon
sa mga tao nga gasunod kanato. Yes, mga luya usab sila. Doon na usay mga danger din ha. Doon na say mga litag ang kaaway. Kay ngano gusto gyud sa yawa laglagon ang katawhan sa Dios. Mao nang ang mga choices nato karon igsuon. Are we walking in the Spirit? Are we doing ang mga ginapahimo sa atoa sa Dios? Ingon ana bata karon pag maminaw og mga instruction. Basig double standard ang mga Kristohanon karon. Basahon nato ang gasunod nga mga bersikulo. 29, I know full well that after I leave you, tanawa igsuon, false teachers like vicious wolves will appear among you, not sparing the flock. Some of you yourselves will distort the truth in order to drag or to draw a following. Tanawa bagod na igsuon. Sa akong pagbiya, diha ninyo, naay mga musunod, mga false, nga mga magtutudlo. Mo na, gi-remind niya to guard the flock. Bantayi! Karon, wala na may guarding karon. Ang importante karon, musulod lang ang para sa ilaha. Wala na. Pasagda na. Dili na kayo mahinungdanon. To be honest, mauna siya karon ang dagway sa simbahan. Daw nagkinabuhi na kinaugalingon iya-iya, imbis gitagaag trabaho, na ay tanawa karon na gihimong propesyon. Gihimong propesyon ang work din na sa sulod sa church. Which nakita na to, dili gyud siya maayo. Doon na pa'y age limit, usay mo ingong mo retire na ko. Walay retirement din na sa pagpangalagad sa Ginoo. Always gadasig. No, usahay kita, wow, grabe pangutan-o nimo. Nindot kaing plano, plan sa retirement. Pero si Paul igsuon, walay retirement para niya. Always strengthening ang mga batanon, ang mga gasunod, mga leaders. Bisitahon, adtuon, musakay og barko, maglakaw para lang maabot ang mga dapit. From place to place, city to city, nagatabok. Karon same na lang ganita og lugar, di pa jud maadtuan. Realidad. Realidad nga kinahanglan natong masabtan. Mga igsuon ko, nagatuo ko, ang pulong sa Ginoo mupukaw. Wala magkulang ang Dios sa atoa. Supisyente ang Dios. Usahay ginalimitahan nato siya, abi nato kulang. Walay kulang sa Ginoo. Kinahanglan madasigon, hala wali, kung kinahanglan iwali, kay nakita na ang mga kaigsuonan, uy, nagpasulabi na. Di na mao ang mga ginahimo, uy. Mahinungdanon ang mga leaders to preach about holiness. Magwali sa gihapon ni ining mga pagkabalaan, i-remind ang mga katauhan. Hallelujah. No, kanunay ginaligon ang mga katauhan. That is ang role sa mga shepherd. Kay naay Dios, full of grace. No, nga andam. Alang ka natong tanan. Ug doon na may mga nasayop, hala, remind them. 1 John 1:9, if we confess, hallelujah, kung atong isugid ang atong mga kasalanan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. I-remind ang mga kaigsunan about ni ini nga truth. Kay usahay karon dili na. Di na ma-remind igsuon. Ginapasagda na lang unrighteous na ang mga flocks. No, we are to guard, ingon pa ang pulong. We are overseers, mga leaders. Na ay ginalantaw. Lantawa, gipalit na sila sa dugo ni Kristo ang mga kaigsuonan. Leaders, you watch your flock. No, bantayanan kaayo ang mga katauhan. Dili pasagdan, dili biyaan. Igsuon. Daghan kaayo karon, no, mga leaders. Daghan kaay karon gapasagad na. Wala na sila maghatag og pagtagad. Si Paul, he even prayed
no, nagluhod sila. Atong balikan mga igsuon ang mga bersikulo nga diin gipakita ni Paul nga siya aduna gayoy dakong kahangawa sa iyahang mga kaigsuonan. No, iyaha silang gipahinumduman. Ingon pa diri ang verse 36. When he had finished speaking, meaning iyanang napahimangnuan, nadasig na niya ang mga kaigsuonan. When he finished speaking, he knelt and prayed with them. Tanawa igsuon, nagluhod. Mao ni ang trabaho sa mga alagad sa Dios. Dili kay unsa-unsa lang. Preach and pray. Acts chapter 6 verse 4. Preach and pray. Trabaho sa mga alagad sa Dios. Pag ang imuhang leader, di na gani na, wala na na'y pagtagad sa word. Di na mo pray. Igsoon, kuyaw na nga leader. Si Paul, when he had finished speaking, he knelt and prayed with them. And they wept aloud as they embraced him in farewell, sorrowing most of all because he said that he would never see them again. Then they accompanied him down to the ship. Tanaw igsoon, posible nga di na nila makita si Paul. Maybe kato na ang ilang last nga panagkita. But still, si Paul nagpray. Intentional nga ang iya mga kaigsuunan, mga dasig sa gihapon. Meaning, they are so dependent diya sa Ginoo. Nga ang katuyuan sa Dios sa tagsa-tagsa nila nga kinabuhi si Paul nga mo proceed sa journey. Gapadayon, ang mga gasunod mo padayon usab. Because of the grace, because of the power diya sa Ginoo nga naa dinha kanila. Mo na mga igsuon, let us live life intentionally for God, for His purpose. Si Pablo, giserve niya, he humbly served with many tears. Gihilakan niya ang iyang pag-alagad sa Ginoo. He never quit. Wala siya igsoon ni give up sa iyahang part nga mahimo siyang usa ka apostol. Ang mensahe sa kaluwasan importante kaniya nga iagayod kining gipaambit. Iyahang ginasangya with boldness sa nagkalain-lain nga mga dapit, nagkalain-lain nga mga tao, ang mensahe ni Kristo. Always keeping the message the same. Ang message is to repent. You turn away from sin and turn to God. Pinagi sa pagtuo din kang Kristo. Ang Kristo anon nga kinabuhi igsuon, muatubang gyud ta, musagubang gyud tag mga kalisod, luha, mga kagulanan, apan dunay kalipay usab. Hallelujah. Dili man gyud ang Kristo anon nga pagkinabuhi na puro na lang gyud kaguol. There is joy. That joy nga gikan sa sulod. Nga bisag mauton ka, bisag lainon ka, nga bisag batuon ka, latigohon ka, tanang mga maot nga istorya, ibato na sa imuha, there is still joy. Mao na mga igsoon si Paul, mao ni ang ga-trigger sa iyaha. Mao ni ang gatulak sa iya, may sama unta ta ni Apostol Pablo igsoon. Always ready ta nga iingon with boldness ang tanang mga maayong butang sa Dios, katong mga gihimo sa Dios nga ri kanato. Because kana nga maayong balita alang kana sa kaluwasan sa tanan. Hallelujah. Ang Dios magpanalangin sa iyang pulong. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord God. Imo na usab kaming gilig-on karon sa imong mga pulong. Lord, mamahimo man kadtong reminder ni adtong mga nagluya, ni adtong nahalayo na Ginoo sa purpose sa kinabuhi. Lord, pwede to siyang correction. Mamahimo usab kadto Lord God nga pagbadlong. But Lord God, we thank you. Kay ang imong pulong karon nagtudlo gayod kanamo. Yes, Lord God, nagapadayon ang misyonhon nga buluhaton. Walay pagsibog Ginoong Dios dinha sa pag-alagad kanimo.
Salamat Ginoong Dios kay kami gihatagan mo usab ug kay gayunan sa among panahon karon Ginoo. Mapasalamaton kami kay naa gayud Lord ang kadasig tungod kini Ginoo. Positive kami sa mga pag-response Lord God sa conviction sa Balang Espiritu. Dalaygon ka Amahan sa imong mga pulong. Lord God, mamahimo kining pagtulon ana usab kanamo karon. Makadasig unta Lord ang imong pulong mohatag kadtog kinabuhi niadto sa mga nagmaluya. Og halos Lord himalatyo na sa pagpangalaga dinha kanimo. Lord, thank you kay ang imong pulong kamatuoran. We pray Lord in Jesus Christ's name. Our Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang atong Ginoo. Salamat kayo no sa matag usa nga nakigduyog ka nato. It's already 6:36 in the morning og atong ginakalipay no ang mga kaigsuonan nga nagaduyog ka nato. Hallelujah. Okay, so sa ato ang pagpadayon sa mga greetings no, sa ato ang wala jud ko'y nabasa sa ato ang mga greetings sukad kaganina. So karon sugod jud ko sa start no, diri jud ko sa kinaibabuan. Ingon pa si Kuya Alfred. Good morning Pastor, kumbati na pud ta sa maulan nga kabuntagon. Amen. Tinuod no kay gaulan-ulan gyud diri sa ato ang lugar. Thank you Kuya, kumbati lang di kanunay. Sister Olga, blessed morning Pastor. Kanimo sa Bigsoon Olga. Ang Dios magapanalangin. Good morning Pastor, kumbati na pud. Gibalik din ni Kuya. No, good morning Kuya, padayon lang din na. Brad Samuel, good morning Pastor, kumbati sa makanunayong pagpaambit sa pulong sa Ginoo diri sa Kanginan ug sa FB Live. Amen, no? Salamat kayo Brother Samuel na nahimong kuan kining FB Live no, posible tungod sa tabang usab nimo din na aron ma-set up ning ato ang mga computers diri. Praise God, no? Ug niya pa, God bless you more Pastor ug sa imong tibok panimalay kanimo usab Brother Samuel. Brad Yoyong, kuama, good morning din na kaninyo sa Don Andres, no? Nakapaamin usab. Hallelujah. And thanks for sharing Brother Samuel. Also, Sister Olga, salamat sa mga pagpaambit ninyo din ha. Wow, grabe, daghana no og mga shares. Amen. Also si Ate Gemma, good morning Pastor. Ug niya pa, good morning kanimo Ate Gem. And padayon pa si Sister Hannah also nag-ingon, blessed morning sa tanan. May the anointing of our Lord be upon you and your family Pastor. Thank you, thank you. Igsoon Hannah, hallelujah. Salamat kayo sa pagpaambit kanunay Sister Olga. God bless you. Ingon ang akong palangga, no, si Almira. Good morning sa tanan. Shalom. Thank you palangga. Joabs Abian also nakapa-good morning. Pastor, God bless sa maong imong ministry. Thank you. And Sister Josephine Capuno, good morning Pastor. God bless you. God bless you also. Igsuon. No, 1 Corinthians 16 verse 9, because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. But you are our strength, Lord God, and we will finish this race victoriously because you are with us. Amen. Thank you, thank you. Igsoon Olga no, for sharing 1 Corinthians 16:9. Also si Sister Helga Espirijon nag-ingon, good morning Pastor Ding Dong. God bless. Kanimo sab. No, God bless you. Sister Helga. Pastor Romel Managaytay. Amen sa word of God this morning Pastor. Thank you also Pastor Romel. Kanunay jud kang nagadasig usab kanako. God bless you, Pastor. Ingon si Brother Arnel Patano. Thank you, Brother Arnel. Sister Cleofe also, Salboro, nag-ingon, salamat sa assurance, Lord. We will trust what is ahead in serving your ministry, for you will be with us. Salamat sa minsay for today. Thank you, Igsoon Cleofe. And also, Rowena Surinio, good morning po, Pastor. Watching from Zamboanga City. Uy, thank you, no, mga taga Zamboanga. Good morning ninyo, sabi na. Sister Margie, amen. Thank you Lord sa reminding us always. Teach us to obey always. God bless you Pastor Ding Dong. Thank you. Igsoon Margie. And salamat sa pagpaambit no. Sister May, God bless everyone. Let us pray for Israelites in time of war, that God will open their eyes and receive the Lord Jesus Christ and put their trust in Him. Amen. No, mainungdanon kaining mga pag-ampo usab sa mga katawan sa Dios. Ug ang akong sister Ate Blandy Goldilocks, ug niya pa, good morning. Tama gyud ang nag-una naggapabira kulang og latos. Amen. Salamat Ate Blan.
And also si Sister Lalay, nag-ingo, nagkuan usab nag-share. Amen. Thank you, Sister Lai. Si Sister Meridel Cabilio, wonderful message from God. Good morning. Thank you, Sister Meridel. Ate Cherry De La Torre, good morning. God bless. Thank you po. Ug ang akong brother, si Kuya Bobong, nag-ingon, praise the Lord. God bless you. Thank you, Kuya. Salamat. Wow, duha sa akong mga igsuon ang nag-watch usab karong kabuntagon. No? Hopefully, magkanunay ta diri sa ato ang mga pakigduyog sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Good morning sa tanan. Yes, wala gyud nagkulang ang buhi nga Dios. Amen. Tinuod gyud na. No, and also nag-share ka na to James 1:22 and 23, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. Hallelujah. No, thank you palangga. Brother Charlie Ramos also nakapag-good morning. Amen sa pulong sa Ginoo. God bless sa tanan. Sister Blan, nag-ingon usab. Thank you for that nice message. Makapukaw sa nakakatulog, nagakaluya nga pagpangalagan. Amen. Thank you, igsuon. Igsuon ko din sa unod ug igsuon ako di sa atong Ginoo. Hallelujah. Sister Irene, good morning Pastor. Good morning nimo din. And also si Sister Langgi, no? Langging. Ug niya pa, good morning Pastor. Good morning kaninyo di tanan. So sa tanan na lang nga nakigduyog kanato niining mga orasa sa kabuntagon. Hallelujah. No, salamat kay sa inyong time. And also dunay mga ga-text sa ato direct nga mga mensahe. Nagpadala usab good morning sa mga kaigsuonan. Salamat Lord. Amen ug amen sa pulong among napatalinghugan. Naghatag sa among langitnong kaalam ug kahibalo. Praise the Lord. Gikan sa Perez family. Thank you also din Kuya Ruben, Ate Tarsing, good morning. Good morning ninyo din tanan. Oo, ug sabno sa ato ang group chat. Amen. Si Sister Lilet, nakaingon siya, amen, sa pulong sa Ginoo. Thank you, Ate Nonoy. Unya ibubo ko ang akong espiritu sa tanang katawhan. Ang inyong mga anak, magsangyaw. Sa akong gisulti, ang mga tigulang ninyo, magdamgo. O ang mga batanon ninyo mga lalaki, makakitag mga pananawon. Joel 2:28. Good morning sa tanang mga kaigsuonan. God bless sa tanang mga pastor nga magwawali. Ang Dios magaproteksyon kanunay. Thank you, ate, sa declaration. Ang Dios usab magauban kanimo sa imong mga lakaw, ate, sa imong trabaho, sa mga paningkamot sa kinabuhi. Kanatong tanan, ang Dios magpanalangin. So ang tudsunod di gayon, ang Dios magpanalangin. Bye-bye, bye-bye. Hallelujah. Soldier from the battle, feeling like you're losing ground, just surrendering to His Spirit. The victory will be safe and sound. If you're hungry, come and feast at His table. If you're thirsty, come and you will be filled. God is here, dwelling in the praise of His people. God is near. Mag-unsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran. Mag-unsa man ang kaanyag ning kalibutan, kung ikaw, O Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butang, kinahanglan ka. Di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka. Kay ikaw, Ginoo.